formulas. But good thing about those formulas, once na ginamit mo siya, or once na gumamit ka ng isa sa mga formulas na yon, regardless kung ano man po yung mga given, or regardless kung ano man po yung maging process po na gagawin po ninyo, kung sa shortcut man po kayo dumaan or sa long cut, mag-aaray po kayo kay same answer. As long as the concept, as long as the formulas, is doon lang kayo magbabasa sa pinag-aralan po natin. Nagagets po. Yung gusto kong i-point out. Kasi dito, kapag sasagutan ko to, ang mangyayari dito, mostly ng aking solution, mahaba. Or doon ako sa long cut pumupunta. Pero I'm pretty sure some of you, shortcut yung mga solution na ginawa. Tama ba? Or not? Sir, wala po kaming solution na ginawa. May ginawa ba kayo solution? Sir, ano po yung shortcut at long cut? Hindi po kami nag-solve. Huwag ka assuming, sir. Hoy, nag-solve ba kayo? Kayo ay magagarote ko dyan kapag hindi. Mataas ang expectation ko sa inyo, O4. Kapag kayo talaga pumalya sa akin, sinasabi ko sa inyo, kayo ay isusumpa ko. Isusumpa. Sinumpa. Ayun na, Sir Harry. Ito na, let's solve na ano. So, tama ng chikahan. Kayo nagbe-breakfast na dyan, habang nakikinig sa akin, mag-breakfast kayo dyan. May mga foods na ba kayo? Meron na? Amoy ulam na ba kayo? Let's go. Anyway, ba't ang dami kong energy today? Ayun, kompleto siguro araw yung tulog ko kagabi. Maaga ko natulog kagabi. Tapos ang ulam ko kagabi, tatlong stick ng barbecue. The best. Tapos may sabaw pa ng sinigang ng tanghali. Favorite ko yung sinigang. Pinapada ng kain tuloy. Ayun, daming energy ngayong araw. So sana di siya maubos bukas. Maghapon ko kayo makakasama bukas. Baka bukas naman ako ay fully brain. Anyway, for this one, so yung usual natin ginagawa, nagsusulat tayo ng mga given, pero sir, wala naman pong points yan, bakit isusulat pa namin yan? Sayang yung tinta ng ballpen. Kailangan niyo po itong isulat para at least hindi kayo maligaw sa inyong gagawin. Ano pa? 700 grams. So, since, yun nga, ano pa, wag mong malilito ha yung weight. Sabi, sir, bakit po weight yan? So, supposed to be dapat po kilonewton yan or newton. Bakit pang according sa problem, ay sol sample ha sa moist weight. Tapos ang unit ay gram. Di ka po dapat mass po yan, hindi po weight. Ano? So, wag mong malilito doon, yun pa ay, kumbaga, ginagamit lang siya, pampalito lang talaga siya as is. Pero kung mapapansin nyo po yung unit weight at saka yung density po natin, same formulas lang naman po yung ginagawa or yung ginagamit natin. Tama ba? Kumbaga, pinapalitan lang natin yung ating gamma. Pinapalitan lang natin yung ating mga gamma into density, into raw. Tama ba ako? Napansin nyo? So, regardless, kung ano man po yung kung ano man po yung nakalagay dito, or kung weight man siya or mass, as long as tamang formula, so regardless kung unit weight or density yung gamitin mo, same lang naman po yung lalabas for that. Ano pa? So, ilalagay ko na lang ito, naglalagay na lang ako dito ng total mass para hindi kayo totally malito. And then after that, dry out daw natin. So, weight ng cell na siya. Naging 600 gram na daw siya. So, ito ay tapos, according to our problem, given din po yung GS po natin, which is 2.7. And then, given po yung density moist. Ano? So, again, it's either pwede ako maglagay ng M dito for me to know na siya ay density moist. Pero ako kasi ay sanay na wala siyang subscript. Ano? So, nasabi ko naman sa inyo, kapag wala siyang subscript, matik siya ay moist. Tama po ba? Tanda po yon. Ano pa? So, ang density natin dito is 1.8 gram per cm. Okay, wait lang class.
Okay. And I am back house. Ano pa? So ito po yung mga given po natin. So we have 4 givens dito sa ating problem number 2. So given po yung total weight or total mass ng ating soil, which is 700 grams. Audible ba ako? Ganun yung boses ko. Audible naman. And then given din po yung weight ng soil or mass of our soil, which is 600 grams. Ano pa? And then given po yung specific gravity ng soil po natin, which is 2.7. And then given po yung moist density, which is 1.8 gram per cm cube. So una po, sabi po dyan, hanapin daw po natin yung water content. So for our letter A, so napakadali naman na rin. Pinaka-basic sa lahat. Ano pa? So alam natin na ang formula ng water content natin according to formula number 6, so siya pa ay weight ng water over weight ng soil. Tama. Or we can say siya ay mass ng water or mass ng soil. Nasundan pa. Nasundan yung ating moisture content. Ano pa? And then after that, sir, paano po yun? Wala po yung mass ng soil. Pero kung yung mass ng water. Pero kung titingnan natin, itong given natin, pwede nating makuha yung mass ng water by simply subtracting yung weight minus weight ng soil. Tama ba? Tapos, syempre, i-divide na natin siya sa weight ng soil. Pwede natin sabihin, total mass minus mass ng soil over mass ng soil. So, huwag malilito dyan. Pwede naman sila depende. Kasi makakancel out lang din naman yung mga unit for that. So, regardless, pa naman po yung maging formula po niya. So, we have the total mass na 700 grams. And then we have the mass of soil na 600 grams divided by the mass of soil again, which is 600 grams. Therefore, ang sagot po natin for letter I, for our water content, 0.1667 or 16.67%. Tama po ba? Very good. Nakuha ng lahat yan. Siyempre naman. O4 na to eh. Ang dami kong naririnig sa O4. Next year, magagaling po yung mga yan. Lagi parang di naman. Joke lang. Joke lang. Joke lang ha. May nakikita na ako dito, may mga nakikita na ako ng mga giving dito ng estudyante. So, I don't need to drop the name kung sino man siya. Pero, I do observe kung sino man. Sila. Marami naman. Do yung iba, baka nahihiya lang kaya hindi Pero ako naman, magbe-base pa rin ako sa magiging result ng mga assessment. At least may mga active naman dito, which is good. Okay po. Dahil ko, chika. Void ratio. Void ratio tayo. Letter B. Paano yung nahanap ang void ratio? Anong ginawa nyo dito? Sinong nag-shortcut dito kay void ratio? Magaling yung nag-shortcut dito. Paano yun nakuha yung void ratio natin? May shortcut kasi to. Ano yan si Elijah? Juan Carlos, anong ginamit mong formula? Yung sa gamma dry po is equal to specific gravity times gamma water over 1 plus E. Density dry or gamma dry? Gamma dry po. Sige, let's see. Wait. Yun kasi yung shortcut. Ako kasi dito, sabi ko nga sa inyo, laging long cut yung ipapakita ko sa inyo. Why? I just want to show na possible siya makuha doon sa original niyang formula. Wait. Sige. Puntahan muna natin yung kay Juan Carlos. Kasi marami-rami tayong time this week. I want color. Wala kasing kulay pink dito, nakakainis. Maganda sana kung kulay pink or mga neon color yung narito. Formula number gamma dry 11. Tama ba ako? GS, unit weight ng water over 1 plus E. Tama? Ay, 18. Tama ba? Ito ba, Juan Carlos?
Ano, ito yung shortcut na tinutukoy ko. Kung dito kayo napunta, way better. Why? At least, hindi siya ganun ka-time consuming. Tama po ba? Kasi dito, itong gamma dry na to, ang gagawin, hindi, dapat density dry. Paano mo nakuha yung gamma? Ano po, minana ko din yung volume. Medyo long cut din pala. Nga pala. Hindi, kasi pwede siyang gawin na ganito, na density dry is equal sa GS, density ng water. Oh, wow, hanapin pa rin ang volume over 1 plus E. Tama ba? Tapos, para makuha yung density, given na yung mass ng soil, hanapin yung volume. So, para mahanap yung volume, ang gagawin, para mahanap yung volume, gagamitin ito. Kasi meron tayong density is equals to mass over volume. Tama? Opo, sir. Kinonvert ko din po yung, ano yun? Ginawa ko ay, ang lumabas sa aking volume ay 0.000389 cubic meters. Okay. 0.389. Okay. Diba 388 dapat? Sige. I mean, gets ka naman. Tapos using this, makukuha yung volume natin. Tapos after makuha si volume, itong 600 divide volume, tapos GS is yung water over 1 plus. Hindi naman siya literal na shortcut. I mean, hindi naman siya literal na long cut. Pero mostly ba, ganito yung ginawa ninyo? Itong formula na to. Yung formula 18. Sinong gumamit nung ito kasi yung sa akin, sige. I mean, ako naman ay hindi ko napapakialaman kung ano man po yung naging solution po ninyo. As long as same po tayo or same yung magiging sagot po natin. Clear po? Kasi kung aalamin ko or kung papakialaman ko po yung solution po ninyo, eh kung sanay po kayo sa ganyang solution, why not? And then, ako naman, ang ginawa ko kasi dito, for me to solve this problem, so di ba meron tayong original formula ng void ratio na volume ng voids over volume ng soil solid. Tama? The problem, wala tayong BS, wala rin tayong BB. Tama po ba? Ha, walang BB, sana all. Tama ba? Wala tayong volume ng voids at saka volume ng soil solid. Bakit kasi ganun yung subscript, kakainis? Nananakit to ah. Ayoko na class. Charot. Joke lang. Wait lang. Ano na gagawin ko? May nag-solve ng ganito, ng ganitong way. Wala. Ako lang. Ako lang. Yung ganitong way. Sino nag-solve ng ganitong way? Wala. Hoy, kayo ay mag-react. Sino nag-solve ng ganitong way? May plus 10 sa midterm. Mamaya puro thumbs up yan. Wow. De joke lang. Actually, possible siya makuha doon sa original formula ng ating void ratio. Pero yan nga, doon kayo napunta sa Formula 18. Ako kasi dito ako napunta. I mean, regardless, sabi ko nga po kanina sa inyo, regardless kung ano pong formula yung gagamitin po natin, as long as naroon sa concept, as long as yung mga formula is naroon sa 29 formulas na inaral po natin, regardless kung ano pong gamitin po natin, mag-a-arrive at mag-a-arrive po tayo sa same answer. Ano pa? So for this one, para mahanap ito or para masugatan yan, ang gagawin po natin, ganun din, nahanapin po natin yung total volume. Ano pa? So for us to do that, since given yung ating moist density, alam naman po natin na ang density is equal saan? Mass over volume. Tama? And then we can say that volume is equal saan? Total mass over moist density. Nasundan? Pero alam ko naman, lahat kayo kumuha ng total volume. Tama ba? So, ang total mass natin is 700 grams divided by 1.8 gram per cm cube. So, cancel si gram. Ano po yung total volume po natin? Tama ba? Ako dito ba yun? Tama ba?
Tama. Ito yung nakuha yung total volume. Ano? And then since meron na tayong total volume, it's either volume ng voids or volume ng solid yung hahanapin natin. Pero for this one, ang gagawin po natin, nahanapin po natin yung volume ng soil solid. Paano po natin nahanapin yon? So lipat ko lang dito. So paano po natin mahanap yung BS? Alam natin na yung original formula ng ating density is equal saan? Mass over volume. Tama. Density moist is equal to total mass over total volume. So that we can say na yung density ng soil natin is equal saan? Mass ng soil over volume ng soil. So we can say yung volume ng soil natin is equal saan? Mass ng soil over density ng soil. Tama po? Tama? Now, since meron na tayong formula niyan, given po yung mass ng soil natin, which is 600 grams. How about density ng soil? Paano po natin kukuhanin yon? So for us to solve or for us to obtain the value of density ng soil, ang gagawin po natin dyan, gagamitin po natin yung formula ng ating specific gravity. Tanda po yung formula ng specific gravity. It is density of any substance divided by density ng water or unit weight ng any substance divided by unit weight ng water. Tama ba? So since ang substance natin ay soil, so we can say that density ng soil is equal saan? GS multiplied by density ng water. Nasundan pa? Ano pa? So, pwede na po natin makompute yung BS natin. Why? Kasi meron po tayong GS at the same time, constant naman po yung density ng water po natin. So, we can say BS is equal saan? MS over GS density ng water. So, volume ng soil natin, MS natin, 600 grams divided by GS given 2.7. And then, since yung unit natin dito ay gram per cm cube, yung density ng ating water is 1 gram per cm cube. Tama po ba? So, cancel si gram. Ano po yung volume ng soil po natin? I think ito ay 2. Tama? Ano pa? So, since meron na tayong BS, we can now solve for our volume ng voids. Why? Kasi according to our formula number 2, total volume is equal saan? Volume ng soil solid plus volume ng voids. Nakuha na natin kanina yung total volume and then kakakuha lang natin ng volume ng soil solid. Therefore, volume ng voids is just simply total volume minus volume ng soil solid. So, volume ng voids, total volume po natin is yung 388. 8889 minus 222.2222. Ano po yung volume ng voids po natin? 166.6667. Okay, thank you. 166.6667 cm cube. Since meron na tayong volume ng voids, meron na tayong volume ng soil solid, we can now compute for our void ratio. So, balikan ko lang ito. So, sabi natin, yung ating volume ng voids equals po siya kay 166.6667 cm cube divided by 222.2222 cm cube. So, cancel out. Therefore, ang volume po ng voids natin, ang void ratio po natin is equal saan? Okay, 0.75. Ano pa? 75%. Nagets po. So, ito po yung solution na ginawa ko. Pero kung mapapansin nyo po, same lang naman po ng sagot yung nakukuha natin o yung nakuha natin. Tama ba? 0.75 din po yung nakuha po ninyo.
possible po yung ibang estudyante mapunta dito sa solution na to. And then yung iba, mapupunta doon kay Formula 18 or Formula 22. It's either Formula 18 or Formula 22 yung pwede niyong pagkuhanan. Pero regardless, kung napunta ka kay Formula 3, Formula 18, or Formula 22, same answer lang naman po yung lalabas. Yes po, Mr. Elijah. Sir, pero din po ba gamitin yung Formula 21 po? Bale, may 21 moist. pwede naman, since ang given naman yung moist natin. Yes, I mean, mismong moist naman yung given. And then, nakuha naman na natin yung moisture content sa letter A. So, pwede siyang gamitin din if ever. Yun po ba ang ginamit mo, Mr. Elijah? Opo, sir. Same answer naman yung lumabas. Ano? So yun po, regardless po, sabi ko nga po, as long as nasa concept kayo, as long as nasa formula or formula natin, or doon sa 29 formulas yung gagamitin ninyo, wala pong magiging problema po doon po sa magiging sagot po ninyo. Ano po? Same at same answer lang po yung lalabas. Yun nga lang po, minsan may mahabang solution, yung iba naman maiksi yung solution. So regardless, so magtiwala lang po kayo sa sarili ninyo kasi minsan, alam niyo yun, may mga estudyante tayo, wait lang, piling ko mali to kasi ang ikli ng solution ko. Di ba may mga ganong moment tayo? Wala kayong ganong moment? Grabe naman kayo. Yes po, Mr. Puliga. Sir, pag po ginagamit ko yung Formula 18 tsaka 21, iba yung nalabas na sagot. Anong pinapalabas mo diyang sagot? Ano po pag di ko nga alam kung anong mali. Feeling ko mali yung calculus. Kapag po yung ginamit ko yung Formula 18, ang nalabas 0.8. Kapag yung 21, 1.1. Feeling ko mali yung pinaglalagay ko, sir. Void ratio? Opo, di ba po yun yung density? Yung 18 ay unit dry. Ang 18 natin ay gamma dry. Opo. GS, unit weight ng gamma ng water over 1 plus E. So, paano mo nakuha yung gamma dry? Ano po? Huwag na nga yan, sir. Mali. Pag kayo, ano tayo? Sa 21 tayo. 21 is moist. Density moist. 21 natin is density moist equals to GS, density ng water, 1 plus moisture content over 1 plus E. Tama ba? Oh, given na to, 1.8. Tama? GS natin, 2.7. Ito ay, since 1 gram lang to, 1. 1 plus, moisture content natin, 0.1667. Over 1 plus E. Anong sagot natin dito? Pag-ari, puliga, tumama. Wala bang nagbababa sa inyo? Aray ko. Ano sagot natin dito? Sa equation natin na to. Hello, Ito sir, yung tumama na siya. Feeling ko nag-update na yung calculator ko. Plus maniwala kayo, nagpapapansin lang si Puliga sa subject natin na to. Itakwil nyo na yan sa section na to. Joke lang. Hindi ka may mali ka lang na input. Oh, joke lang. Pero napalabas mo yung 0.75 dito. Sala-sala lagay ko. Kaya Yes, ano, po, iniisip. Porque tinulungan siya ng jowa niya na maghukay ng lupa eh. Nanlalamang ka. Kailan ang next? Nalen, hindi na maghuhukay. Baka iba nang mahukay sa iyo, Puliga. Tama ng paghuhukay. Bahala ka dyan. Nakuha na 0.75. Clear na. So ito po yung shortcut natin. So regardless, ang
Ang nangyayari kasi dito kay weight-volume relationship, alam niyo yun, sa sobrang dami ng formula, I mean, pwede siyang gamitin lahat, to be honest. The problem, dapat mag-check kayo kung ano po yung mga given. Ano pa? I-check niyo po yung mga given, kung saan po lahat applicable yung mga given, yun po yung gamitin po ninyo. Ako, ang ginawa ko lang naman dito sa solution ko, pinakita ko lang na possible siyang makuha doon sa pinaka-base or sa pinaka-original formula ng void ratio natin. Clear ba? Pero not all the time naman pwede siyang gawin since ang kalaban nyo lagi sa exam is yung oras. Way better to think of a shortcut solution for you to solve problems related kay weight-volume relationship. Kasi kung mapupunta kayo sa ganitong solution palagi or doon sa mahabang solution, though it's okay naman, masosolve nyo naman siya, the problem, yung oras nyo limited when it comes to solving problems sa mga midterm or sa finals natin. Tama ba? Kalaban nyo lagi ang oras doon. Tama. Hindi nyo kalaban ng oras, porket mga bata pa kayo. Tama, no? So, yun lang. I mean, yeah, may, katulad nito, si Mr. Elijah, dito agad napunta kay Formula number 21, which is mostly direct sub yung gagawin para kay Formula 21. And then, may ilan mapupunta kay Formula 22. The problem about Formula 22, kukunin nyo pa yung density dry. So for you to solve density dry, kailangan nyo pang kuhanin yung total volume. Tama ba? Which is yun po yung ginawa ni Juan Carlos. Am I right? And then yung sa akin naman, medyo mahaba-haba rin. Doon ako ang ginawa ko, formula number 3. So, since formula number 3 ako nag-start, kailangan ko kuhanin total volume, kailangan ko kuhanin si volume ng soil, kailangan ko kuhanin si volume ng voids. So, once na ma-obtain ko lahat, yung mga kailangan ko, siya ako palang makukuha si void ratio. Unlike kay Mr. Elijah, direct sub lahat kay Formula 21. Again, regardless kung ano po yung formula na gamitin po ninyo, isa ang sagot na lalabas. Ano, hindi po 1.1 ang lalabas, Mr. Puliga. Ano po? Ikaw talaga, puro uno lagi ang nasa isip mo. Bata ka rin. Clear na tayo? Yung letter C at saka letter D, kailangan ko pa bang isulat? I think alam nyo naman na yan. Tama ba? Yung letter C naman natin is formula number 9 lang. Tama pa? Or sino nagpaka... Ano? Hindi, pwede pa lang formula number 4. Ang formula number 4 natin is volume ng voids over total volume. Tama ba? Formula 4 natin, dV over V. Am I correct? Nakalimutan na rin. Ano? So, pwede siyang gamitin. Since nakuha natin dito yung VB, ano pa, 166.6667. Tapos, i-divide natin sa total volume na 3888 or whatsoever. So, same naman yung lalabas na porosity. And then, para po dun sa ating letter D, yung ating GWES. Tama po. Ano pa? So, using GWES, makakapag-equate tayo ng formula ng degree of saturation is equals to ES over, degree of saturation is equals to GSW over E. So, given naman po yung GS natin, which is 2.7, tapos nakuha na po natin yung moisture content po natin, which is 0.1667, divided by the void ratio, which is kakakuha lang natin ngayon, ito 0.75. So, using that, ang alam ko, ang sagot dyan ay 60%. Tama ba ako? Nawala. Tama ba? 60% degree of saturation natin. Ano pa? Kasi naman ilang araw ko nang sinosolve. Napurga na ako dito sa mga problems na to. Clear tayo, problem 2. Questions po. Again ha, I want you to trust yourself regardless kung mahaba yung solution ninyo or maikse. As long as you follow the concept, as long as you follow the formulas that we have. So, wala naman po magiging problema for that. Ano pa? Huwag lang kayo mag-iimbento ng sarili po ninyong formula. Ano pa? Sa'yo lang naman. Tapos, pasuyo na lang ako. Di ba 29 formulas yung atin? Tama ba ako? 1 to 20 na yung naturo ko. Gawin nyo na po siyang 30. Ano po yung pa-30 natin? Isulat nyo po dun sa formula number 30 yung formula ng GS natin, which is ito.
Kasi baka ito, nakakalimutan minsan. Ito. Formula number 30 natin ito. Gawin nyo na po itong formula number 30 para at least hindi nyo po siya nakakalimutan kung sakali. So, malaking tulong din po kasi itong formula ng GS natin. Doon na-discuss naman to doon sa discussion natin, pero hindi siya na-discuss upon derivation ng mga formulas for weight volume. Tama. Pero this formula will help you a lot also. So, baka lang makalimutan siya. So, isulat nyo na lang po siya as formula number 30 para at least saktong 30 yung ating formulas kay weight volume. Clear pa? Clear. Okay. Naubos yung oras ko, problem 2 pa lang. Ganyan ako kagaling chumika sa inyo. Ganyan ko ano. Alam mo yun, naubos ko yung oras na hindi nyo namamalayan. Ano natin, na mamanipulate natin si Mr. Puliga. So yun lang yung isipin natin palagi. Kapag may 1 hour tayo, para lang tayo nagkakwentuhan dito. Hoy, pero may learnings naman. Hindi naman siya more on chika lang. Bahala kayo dyan. Problem 3. Okay, for problem number 3, sino nakakuha agad ng void ratio natin? Ito may shortcut din, pero ipapakita ko sa inyo long cut. Sino ang napunta sa shortcut kay void ratio? Sir, wala po. Sino napunta? Ang ginamit agad ay Formula 17. Sino gumamit ng Formula 17? Dito. Ano ba? 17. Hindi. Wait. Yeah. Pwede ang Formula 17, pwede rin ang Formula 18. Sino gumamit sa Formula 18? 18, I think 18 ang pinaka... Hindi pala. Hindi degree of saturation. Wait. So, na makukuha volume, tapos mix. So, na-create na agad siya. Tapos mixer content. Ano yung mixer content? Anong ginawa niyo para makuha yung void ratio kaagad? So sabi sa problem number 3, a cylindrical soil sample prepared for laboratory testing has a diameter of 71 mm and a height of 142 mm. Tapos meron daw po siyang bigat na 10.675 times 10 raised to negative 3 kilonewton. Kung ang degree of saturation daw po is 93% and the specific gravity of soil solid is 2.7, una, determine the void ratio. Ano pong ginamit ninyo para po mahanap yung void ratio? Wala, sir. Pinag-merge. Nag-merge pa nga sila. Pinag-merge pa ang 17 at 18. 19. Okay, guys. Okay, I get it. Ako kasi, lagi akong sa mahaba pumupunta. Lagi sa mahaba na pupunta. Hindi, pinapakita ko lang siya. Ang 70 natin, so usually, ang gagamitin nyo dyan, lahat ba 70 nagsimula? Ang 70 natin is gamma. GS, wait ng water. Over. Tama. Ito yung una yung start. Ito yung starting, ito yung working equation ninyo. And then, according kay Mr. Masangya, pinag-merge niya yung 17 at 18. How? Kasi, since hindi given yung moisture content natin, pwede natin gawin yon using this. Paano po niya pinag-merge? Ano? Itong moisture content natin, ginamit niya yung formula number 19. Tama po ba? So, using formula number 19, yung ating GS, moisture content, ES, we can say that moisture content is equals to ES over GS. Tama? Unknown si E,
given yung degree of saturation, given din po yung GS po natin. Therefore, ang naging working equation niya po, ang naging working equation niyo na po dito kay problem number 3 is ganito. Unit weight or moist unit weight is equals to GS, unit weight ng water, quantity, 1 plus ES over GS all over 1 plus E. Tama po ba? And then, since given po yung dimension ng cylinder natin, una nating makukuha yung volume. Given din po yung weight. So, mangyayari dito sa ating unit weight is weight over volume is equals to GS, unit weight ng water, quantity 1 plus ES over GS all over 1 plus E. Tama pa? So, kunin po natin yung volume natin. So, ang naging volume po natin for this problem, so volume is equal saan? Pi r squared h. So, volume po natin, pi. Given po yung radius, i-convert ko na po yung radius into meter ha. So, magiging 0.071 meter over 2 quantity squared times, ito convert ko na rin into meter, 0.142 meter. Ano po yung volume po natin? Total volume po natin. Total volume. 5.62 times 10 raised to negative 4. 5.62 times 10 raised to negative 4 cubic meter. Ano? So, ito na po yung volume. Given din naman po yung total weight natin, which is 10.675. So, dito, 10.675 times 10 raised to negative 3 kilonewton divided by the total volume, 5.62 times 10 raised to negative 4 cubic meter equals, GS natin, 2.71. Be careful po sa mga GS ha, kasi nagbabago-bago yung GS natin. Depende sa soil. Unit weight ng water, since siya ay kilonewton per cubic meter, so ang unit weight ng water natin is 9.81. Quantity 1 plus yung ating unknown E multiplied by S. Ang S natin ay 93%, so 0.93. All over GS natin na 2.71. All over 1 plus E. So, ano po yung sagot natin dito? Ano po yung E natin dito sa equation na to? Anong E natin? 0.76, 0.7602. Ito rin po ba yung nakuha ng iba? Ano nakuha nyo? Class! Gising! 3 minutes na lang. Ano nakuha nyo? Ala! 77 yung tamang sagot dapat dito. 7702. Baka 77 to, Miss Daryl. Pa-check nga. 770 to eh. I mean, dapat 77 siya. Pa-double check ako, Miss Daryl Ann. Ito dapat ay 77. 770. Okay po. Ito po yung formula 17. Ako naman, since ako ay laging sa long cut na pupunta, ang ginamit ko po dito, papakita ko lang ha. Kasi yung mga next tanong naman, water content, makukuha na dito. Ito. Di ba in-equate natin, makukuha na natin kapag nakuha natin yung void ratio. Tapos, porosity, makukuha naman na siya using formula number 9. Tapos, yun namang letter D, may condition lang. Again ha, as long as hindi nadadagdagan yung soil, or as long as hindi siya nako-compact, or walang ginagawa sa soil natin, yung void ratio niya magre-remain constant. Clear po? As long as hindi kino-compact yung soil, as long as hindi dinadagdagan yung soil, yung void ratio po niya will be constant. Clear tayo doon?
Clear, ano. Tatandaan po yon as long as walang ginagawa or as long as hindi ginagalaw yung cell natin, constant po yung void ratio natin. Okay. So ako naman, so papakita ko lang, quick lang na pagpapakita ng aking solution. Ang ginamit ko po dito is formula number 12. Ano pa? Ano po yung formula number 12 natin? Siya po ay relationship po ng unit weight at saka gamma dry. So unit weight is equal saan? Gamma dry quantity 1 plus moisture content. Tama? Ano po? And then, ang ginawa ko po dito, itong unit weight ko as is po siyang weight over volume equals. Yung gamma dry ko po, para po makuha yung gamma dry, ginamit ko po yung formula number 18. Clear po? Tapos, ito naman, so sabi ko nga medyo mahaba yung naging solution ko for this one. Yung moisture content formula number 19. Nasundan po. So, naging working equation ko po dito para po makuha ko po yung void ratio ko or makuha ko po yung void ratio is ganito. So, weight over volume. Formula 18 natin, GS, unit weight ng water over 1 plus E, quantity 1 plus ES over GS. So weight given, yung 10.675, yung total volume nakuha natin kanina, GS given, unit weight ng water constant, 1 plus E, unknown, quantity 1 plus, unknown ulit na E, tapos yung degree of saturation natin 93%, and then yung GS natin na 2.71. So using this equation, ang unknown lang ay E. So kapag nalagay ko po yung mga numerical value, so makukuha ko rin po dito na E ay 0.770. So, try nyo pong gamitin itong aking naging working equation. So, same lang naman po yung lalabas na answer for that. Clear po tayo? So, again, yung mga solution nyo po dyan, kung ano man po yung maging solution nyo po dyan, hindi ko na po siya papakialaman. As long as sumunod or nakasunod po kayo sa concept as well as dun sa mga formulas natin, wala po magiging problema po sa sagot po ninyo. Kung yan man po ay, kumbaga, kung napunta po kayo dun sa mahabang solution o sa maikling solution, as long as mag-arrive po tayo sa ating, as long as mag-arrive